Since bago nga siya, hindi lang siya sanay dun sa puyat, nag-a-adjust pa yung katawan niya sa puyat and sa dami ng schedule. Kung nakikita niyo po nag-e-enjoy kami dalawa ni Maine, off-cam, on-cam. Kasi it's because we like what we're doing. Recording na. Pangalan? Maine Mendoza. Taga saan ka? Bulacan po. Marunong ka ba sumayaw? Hindi po. Marunong ka bang kumanta? Hindi rin po. Anong kaya mong gawin? Wala po. Magpapangit po. Papangit. She is aspirational as well as reachable in the stereotype that she represents. Secondly, let's look at her as Maine Mendoza. Okay? She is not a poor girl na gagawin ng lahat, okay, para makatulong sa kanyang pamilya. Kaya siya ay may kaya. And then thirdly, maganda si Maine. At yung ganda niya is a reachable kagandahan. What do I mean by reachable kagandahan? Because when you see her without makeup and she goes so much, she's a girl. She's a normal girl. But at the same time is undergoing a great amount of change in her life because, her life turned 360 degrees over, because of what has happened. Nagugulat din siya, hindi niya ine-expect. Kasi ang tingin ko kay Maine, parang gusto niya lang naman subukan mag-artista. Parang naging interested lang siya dun sa feeling na ano kaya ang pakiramdam pag may nagpapa-autograph sa'yo, pag may nagpapa-picture sa'yo. Girl, careful what you wish for. Thank you po sa tiwala, I'm sure naninibago yan, pero maganda siyang magdala. Hindi biro yung ginagawa niyang paglalagari, no? Nakakapagod din yung pinagkakaguluhan ka kahit saan ka pumunta. Wala siyang privacy, walang pahinga. Cut! Good. Tapo tayo sa kitchen. Your sequence, stand 5 to revise. Okay, introduce yourself. Richard Fulkerson Jr. po, 18, Santa Rosa, Laguna. Bakit ka nag-audition dito? Gusto ko po mag-artista. Bakit? Para po makatulong sa bahay. Bakit? Because my family. Oh my God. Marunong ka ba sumayaw? Hindi po. Kumanta? Hindi rin po. Anong kaya mong gawin? Pakilala po. It's long overdue. Ang tagal nang walang mapansin sa kanya, which is good when you look back. Kasi pinaghirapan niya yung narating niya ngayon. At nung dumating, grabing biglaan. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, Lord, for bringing us safely here, Lord. He has the old-fashioned good looks of a leading man. Okay, but at the same time, he relates to a very young audience. Unang nilabasan niyang teleserye, yung Alakdana. Sana maging masaya na kayo ni Billy. Nakasama ko si Alden. Una, Mundo Mo'y Akin, nasigawan, natalakan bilang Jerome. Aware ka naman, na open kay Marilyn ngayon ang lahat ng opportunity. Suitors, mga gustong magpakilala, mayayaman, gustong maligaw, yung ka-level namin, edukado, mayaman. Kaya ka lang naman niya nagustuhan kasi talaga, di ba, noon pa, ikaw lang yung nagtiyaga sa kanya nung pangit pa siya, no? Naging anak na mapagmahal sa Carmela. Minsan naisip ko, sana hindi na lang ako ang mami mo, sana iba na lang. At ang struggle din niya sa show business, nakita ko rin. Hindi siya binigay itong Aldab Nation Bay ng bansa sa kanya ng silver platter. Lahat ito pinaghirapan niya. Ginapang niya, pinaghirapan niya, iniyakan niya. Dapat para sa anak niyo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, napatunayan ko yung sarili ko para kay Elise. Una kong nakita, napanood si Alden sa The Road.
init. Gusto ko siya for the role nun. Kaya ako pinanood talaga din. Kasi parang unusual yung kinuha nila na artista. Angelic yung mukha, mukhang, alam mo yun, mabait. And yet yung ginagawa niya doon, bad. Wala nga siyang linya eh. Hindi niya kailangan ng dialogue. Pero ramdam ko na grabe yung pinagdaanan nito siguro nung bata. And dumating yung ilustrado. Tama na. Kung akong dahilan. Naman ang linya ko. Ano? Magpapekto? Sorry po. Tay, palagi ko pong tatalangin sa Diyos na bigyan kayo ng magandang kalusugan. Pagmabutihan ko sa Manila. Kaya mo, anak. At sa susunod na pagbalik mo, katataringan at Ito kasi yung klase ng taong alam natin na hahawakan niya kung anong magandang pagkakataon na binigay sa kanya ngayon. Kasi nadaanan niya yung mga yung proseso ng pagiging artista na mas mababa ba? Yung kung sabihin natin na yun, mas mababa sa mga lead stars. Minsan lang namamatay ang isang tao, amigo. Usahin niya na to. Naranasan ko lahat. Name it. Naranasan kong sumali ng pageants, naranasan kong maging extra sa commercials, naranasan kong mag-commute for a shoot, naranasan kong matulog sa bench sa isang taping nung nagsisimula ako. Ang dami. Years na kasi po akong artista. Tapos, hindi ko naman in-expect na magiging ganito yung pagtanggap ulit sa akin ng tao. Tapos, mas doble-doble siya kaysa nung na-experience ko before. Kaya, every mall show, para pa rin ako na nagiinip. Grabe. Every mall show. Bakit pa? Kasi gusto ko siya makita talaga. Niloloko ko nga si Alden. Sabi ko kay Alden, alam mo, hindi lang siguro 20 na mall shows ang na-cover ko, nakasama ka doon. Na dati, 8 na kayong artista, 10 na kayong artista, pero hindi naman, wala pa sa 1/4 nung nito. 4 floors talaga, na talagang mga tao. Tapos yung sa ground floor, hanggang labas, hindi ko alam, yung iba nga, feeling ko hindi na nakikita si Alden, naririnig na lang, pero kinikilig pa rin. Kailan ba ako huling nakakita ng ganong karaming tao? Wala eh. Nung nakita ko si Maine, nung ni-receive niya yung star niya sa Walk of Fame, parang, wow, this is a phenomenon unfolding before my eyes. Whew. Libo-libo ang sumisigaw ng pangalan niya. Ang ingay! Bubuyog! Grabe ang sigawan ng tao. Ano po, si Yaya Dan!
asked her, are you okay? Sabi niya, okay lang. Okay, sabi niya, nagugulat din ako sa pinagdadaanan ko. Okay, pero I'm okay. What she got in 4 months is something that some people never get in their entire lifetime. Di ba? A lot of people dream of being in her place, but they spend a whole lifetime not even getting 1/10 of what she's got in 4 months. And as far as Alden is concerned, he works himself to death because he has waited so long for this to happen. Grabe yung kalye, serye, magic. Parang yung nagwawala yung mga tao pag nandyan sila. Sa Kaliserya, nakikita ko si Maine kung paano siya pagkaguluhan. And ako sa personal, nakita ko kung paano pagkaguluhan si Alden. Galing siyang Zamboanga. So, connecting flight to Japan. Tapos nung siguro nawindang yung PAL, pagbalik namin, security na siya. Binigyan siya ng PAL 10. Nilaloko ko nga siya. Wow, Justin Bieber. Ganun. Best Drama Actor. Ilustrado Hello po yung feeling. Thank you so much. First of all, masalamat sa mga sumusunod. The Lord, for giving me the opportunity and talent. Sa family ko po, Alex Guzman, the JV Artist Center po, is Gigi Santiago. The JV7 po, JV News TV for giving me the chance to play the part of Ilustrado. Maybe that is a charm of Alden, ano? Is in a world where everybody is tough and a go-getter, here is somebody who is really very decent, very gentle. In other words, somebody who is respectable. Ang tagal namin hinintay ito, ang tagal namin naghihintay na magkaroon ng award ng Ilustrado. And nakakatawa kasi hindi lang siya best miniseries, nasungkit pa namin yung best actor for the part. Sobrang daming biyaya, ang daming nakaka-recognize, ang daming nagbibigay papuri sa Aldab. So, grabe, I mean, I'm very speechless. Kulang yung words to explain what has been happening to my life right now, and I'm sure to Main's life and to the life of the Eat Bulaga Dabber Cats. Ang taas ng demand sa kanila ngayon, everyone wants to see them. With Alden, sobrang daming mga requests for mga mall shows, for mga appearances. For Maine, sobrang daming pumipila na mga endorsements. They want to be involved with her because minahal na talaga sila ng tao. And of course, with that comes the business side of it, which is other people want to do business with you. Sa 4 years ko pong stay sa industriya, sanay lang ako ng paisa-isang endorsement a year. Isa, dalawa. Yung dalawa, swerte na ako doon. Ngayon, umuulan po talaga ng blessings. Talagang pagpara sa isang bagay, talagang ilalagay ka niya sa tamang posisyon nang wala kang effort. Ang Aldab po kasi it was not planned. It's really a beautiful accident that has happened. And we never knew na it would be also that influential when it comes to social media. Through social media, kaya nare-recognize po yung Aldab all over the world.
Sa ikalimang pagkakataon, itinanghal si Jessica Soho bilang Most Trusted News Presenter ng Reader's Digest Asia. Makakaasa po kayong patuloy naming pagsusumikapan na ihatid ang mga balitang kailangan nyong malaman sa ngalan